Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion, panoorin ho muna natin ito si Sir. Mga DDS, makinig kayo. At kayo na ang magsabi kung tama ba ang sinabi ng inyong iniidolo na si Vice President Sara Los Tallera. Eto, panoorin at pakinggan ho muna natin ito si Sir bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion. Hello guys, Chunk is here again, no? Bibigyan natin ng konting reaction dito sa bagong labas na naman na statement ni VP Sara, no? So sinabi ni VP Sara na yung kanyang assassination threat daw sa Pangulo, First Lady at sa dating House Speaker Martin Romualdez is a form of freedom of speech daw. Parang binubobo naman tayo nito ng ating Vice Presidente. Kailan pa naging freedom of speech yung nagbanta kang patayin mo ang isang tao? Lalo na ang presidente ng Pilipinas, ang kanyang asawa at ang isang Speaker of the House. Kailan pa naging freedom of speech yan? Mrs. Vice President, Madam Vice President, saan mo naman nakuha ang idea na yan na pag binantaan ka, sabihin mo lang, ay okay lang yan na pagbantaan mo ako kasi freedom of speech mo yan. Bakit meron pa tayong grave threat? Bakit meron pa tayong death threat na tinatawag? Kung lahat naman pala ng pagbabanta ay isang form of freedom of speech. Ano ito, lokohan? Pwede siguro yan, maniwala siguro yung mga tao sa'yo kung ikaw ay isang DDS, no? Kung ikaw ay isang siguro hindi nakapag-aral, hindi naiintindihan kung anong ibig sabihin ng ano ang saklaw ng freedom of speech, ano yung limitations nito, yan maniniwala sa'yo yan, no? Pero sa mga tulad naming mga yung nakapag-aral, no, kahit papaano, no, at naiintindihan naman kahit papaano yung ating saligang batas at itong mga tinatawag mong freedom of speech, no, hindi mo naman kami siguro maluluko sa mga ganyan, no. Freedom of speech, pinagbantaan mong patayin. Assassination threat, tapos sabihin mo, freedom of speech mo yan. Wow. Grabe. Yung dati, yung Pangulo, yung tatay mo, yung teacher na nagbanta sa buhay niya sa social media, ay biglang hinuli agad ng NBI. Tapos ikaw of freedom of speech lang. Ayos talaga ito. No, lawyer ka, di ba? At least naman kahit paano gamitin mo naman yung pagkaabogado mo, Madam Vice President, no? Gamitin mo naman kahit once lang, no? Sus, Diyos ko. At talagang gusto mo pang tumakbo bilang presidente, ha? How can we have a president kung sakaling manalo kang presidente? How can we have a president na hindi nga alam kung anong saklaw ng freedom of speech? Tapos baka magbanta ka niyan sa ibang mga world leaders na patayin mo sila, tapos baka pag pinatulan ka, sabihin mo, ay, freedom of speech lang ko lang yan, hindi mo ako pwedeng galawin. Ganun ba? Anyway, no, wag tayong magpaloko sa mga ganitong klaseng mga gobyerno natin, na mga opisyal natin sa gobyerno, no, na dapat sila nga yung nagtuturo sa atin, no, dapat sila ang modelo. And yet, no, pag sila ang nako-corner, pag sila ang nalalagay sa langanin, abay maghahanap ng butas at gagawing bobo ang mga Pilipino. Maraming salamat. God bless everyone. Narinig nyo yon mga DDS? Grabe ano? Para kay Vice President, yung mga sinabi niya kay Presidente, kay First Lady, kay dating House Speaker Martin Romualdez, para sa kanya, freedom of speech. Hindi wow? Wow na wow. Grabe ano? Kailan pa naging saklaw ng freedom of speech ang pagbabanta? Agree ho ako sa sinabi ni Sir na ginagawa nyo naman kaming BO-BO dito. Hindi nyo ho kami magagawa na BO-BO dito. Dahil kami nakapag-aral at nakakaintindi kami kung ano ho ang batas, kung ano ho ang freedom of speech, kung ano ho ang ibig sabihin ng freedom of expression. Diba? Tama ho ang sinabi ni Sir. Mga DDS lang siguro ang maniwala dyan. Diba? Ano ba ang definition ng freedom of speech? Di ba? Ang pinaka-definition niyan, mga ka-action, or ibig sabihin niyan, yan po ay malayang pagpapahayag. Karapatan pang tao na magpahayag tayo ng ating sariling idea, sariling opinion, at paniniwala. But, may limitasyon. Okay? May mga limitasyon. Yan po ang freedom of
speech. Malayang pagpapahayag dahil karapatan ho natin yan bilang tao. 'Di ba? Na bahagi ng ating sariling idea, sariling opinyon at sariling paniniwala. Pero may mga limitasyon. Pero yung mga sinabi ni Sara Duterte na pagbabanta niya dyan sa kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady at kay dating House Speaker, abay, hindi po yan saklaw ng freedom of speech. Yan po talaga ay may kaakibat po yan na kaparusahan o may kaakibat na pananagutan. Abay, natandaan nyo ba yung isang DDS nga na nag-post na may caption na headshot? O di ba? Inaresto nga ho yun. So dito pala para kay Vice, freedom of speech lang sa kanya yon ang pagbabanta. Sinabi niya pa, 'di ba? Words to words. Tapos freedom of speech lang para sa iyo. O tama nga ang sinabi ni Sir, abogado ka. Alam mo ang batas. Alam mo kung ano ang freedom of speech. Alam mo ang freedom kung ano ang freedom of expression. Tapos ngayon, sasabihin mo lang sa amin, freedom of speech lang yan? Oh my goodness. Di ba? Oy mga DDS, kung maniniwala kayo, grabe na talaga ang pagkatulunggis nyo. O yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone.